Isang mapagpalang sandali po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat kwentong ating sinusubaybayan, may mga pusong nasasaktan, may mga luhang pumapatak, at may mga pag-asang muling nabubuhay. Sabi nila, ang pinakamatibay na pader ay hindi gawa sa bato o semento, kundi sa mga pira-pirasong alaala ng pait at pagkabigo. Ngunit paano kung ang pader na itinayo mo para hindi ka na muling masaktan ay siya rin palang magiging iyong habambuhay na kulungan? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda Silencio at ng mga lihim na nananahan sa mga pader nito. Ang tanging maririnig sa malawak na komedor ng Hacienda Silencio ay ang mahinang kalansing ng kubyerto sa plato. Isang tunog na paulit-ulit, halos mechanical, na lalong nagbibigay diin sa nakabibinging katahimikan ng buong mansyon. Para kay Don Silvanus Montemayor, ang katahimikang ito ay hindi kalungkutan. Ito ay kaayusan. Ito ay kapayapaan. Nasa kabisera siya ng hapagkainan, isang mesa na gawa sa pinakamahal na nara, sapat ang haba para sa 20 tao. Ngunit gabi-gabi, sa loob ng 5 taon, si Silvanus lang ang nakaupo roon. Ang 11 na silyang walang laman ay hindi mga silya para sa kanya. Ang mga ito ay mga bantayog ng mga taong hindi na niya kailanman muling pagkakatiwalaan. Ang bawat subo ng pagkain ay sinusukat. Ang bawat pag-inom ng tubig ay may tamang tiyempo. Ang buhay niya ay isang ritual, isang paraan upang makontrol ang lahat sa kanyang paligid. Dahil minsan sa kanyang buhay, nawalan siya ng kontrol sa pinakamahalagang bagay, ang tiwala. Natigil lamang ang kanyang pagkain nang may marinig siyang isang tunog na hindi pamilyar sa pandinig. Isang mahinang hagik-gik. Sinundan iyon ng isang pabulong na saway. Tala anak, shhh, dito ka lang sa tabi ni nanay. Napataas ang kilay ni Silvanus. Ang boses ay mula sa pasilyo na patungo sa kusina. Ah, oo. Ang bagong katulong. Liwayway di makulangan. Naalala niya ang itsura nito kaninang umaga. Isang babaeng payat. Mukhang pagod, ngunit may determinasyon sa mga mata. Laging nakayuko na parabang takot na makita ng mundo. At ang anak nito, isang batang babae na may malalaking matang bilog na tila kayang lunukin ang lahat ng nakikita. Ang unang patakaran at ang pinakamahalaga sa lahat, dinig niyang muli sa kanyang isipan ang sinabi niya sa kanyang matandang katiwala kanina. Ayaw ko ng anumang ingay, ayaw ko ng anumang gulo. Ang mansyon na ito ay lugar ng katahimikan, ngunit ang batang iyon ay hindi katahimikan. Ang batang iyon ay isang sigla na matagal nang namatay sa loob ng mga pader na yon. Isang maliit na kislap sa isang madilim na silid. At kinamumuhian niya iyon dahil ang kislap ay nakakasilaw at mas gusto na niya ang kadiliman. Ipinagpatuloy niya ang pagkain, pilit na iwinawak ang presensya ng mga bagong dating. Mga anino lamang sila, mga tauhan sa kanyang bahay. Hindi sila dapat magkaroon ng pangalan o mukha. Ngunit habang ngang inunguya niya ang kanyang pagkain, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa may pintuan ng kusina. Nakatayo roon ang bata, si Tala, bahagyang nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. Nakatingin ito sa kanya ng walang takot, tanging may dalisay na pagtataka. At nang magtama ang kanilang mga mata, bumulong ito sa kanyang ina. Sapat lang ang lakas para marinig sa katahimikan ng komedor. Nanay, siya po ba ang hari dito? Bakit po mukha siyang malungkot? Siya po ang haring malungkot. Naramdaman ni Silvanus ang paghigpit ng kanyang panga. Haring malungkot. Sa lahat ng titulo na ibinato sa kanya, tycoon, henyo, suplado, halimaw. Ngayon lang siya tinawag na ganoon. At mula pa sa isang musmos na wala pang alam sa mundo, nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Liwayway, ang takot sa mga mata nito habang marahan nitong hinihila palayo ang anak.
Pasensya na po, Don Silvanus. Pasensya na po. Pabulong na sabi ng babae bago tuluyang naglaho sa dilim ng pasilyo. Sinubukan ni Silvanus na ipagpatuloy ang kanyang hapunan, ngunit nawalan na siya ng gana. Haring malungkot. Umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan, isang batong ibinato sa payapang lawa ng kanyang pagkukunwari. Maya-maya pa, sa gitna ng kanyang pag-iisip, may narinig siyang maliliit na yabag. Hindi niya ito pinansin sa una. Iniisip na guni-guni lang. Ngunit palapit ito ng palapit. Isang tunog ng silyang kahoy na bahagyang kinaladkad sa sahig na marmol ang nagpatigil sa kanya. Ibinaling niya ang kanyang ulo at doon, sa tapat mismo ng kanyang kinauupuan, sa napakahabang mesa, nakaupo ang batang si Tala. Ang mga paa nito ay hindi pa abot sa sahig. Ang mga kamay nito ay nakapatong sa mesa at ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Puno ng isang uri ng karunungan na hindi niya inaasahan sa isang bata. Nakatitig lang si Silvanus. Ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng namumuong inis. Walang sino man ang umuupo sa mesang ito. Walang sino man ang nangangahas na sirain ang kanyang katahimikan. Bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para ipatawag ang ina nito para palayasin sila sa sandaling iyon. Ngunit naunahan siya ng bata. Sa isang boses na malinaw at inosente na tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nagtanong ito, "Lolo King, bakit po kayo laging mag-isa? Pinarusahan po ba kayo?" Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang tanong ng kanyang anak ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa salamin ng katahimikan ng mansyon. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pag-asang itinatayo niya sa kanyang isipan. Ito na ang katapusan. Ang trabahong ito, ang tanging kanlungan na naisip niya para sa kanila, ay mawawala na parang bula. Halos liparin niya ang distansya mula sa pintuan ng kusina patungo sa hapagkainan. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Don Silvanus na parang isang estatwang bato, matigas ang anyo at madilim ang ekspresyon, at si Tala, ang kanyang munting tala, na nakaupo sa tapat nito, nakatingala ng buong inosente, naghihintay ng sagot. "Tala, halika rito anak." Nanginginig ang boses ni Leah habang marahan, ngunit mabilis niyang hinila ang braso ng anak. Hindi na niya magawang tumingin sa mukha ni Don Silvanus. Ibinuhos niya ang kanyang tingin sa sahig na marmol na para bang doon nakasalalay ang kanilang kapalaran. "Don Silvanus, pasensya na po. Patawarin niyo po ang anak ko. Bata lang po." Hindi niya po sinasadya. Paulit-ulit ang kanyang paghingi ng tawad. Ang mga salita ay nagkandautal-utal sa sobrang takot. Handa na siyang lumuhod. Kung iyon ang kinakailangan, naghihintay siya ng sigaw. Naghihintay siya ng utos na lumayas kayo. Ngunit ang sumunod ay isang katahimikan na mas nakakakilabot pa kaysa sa anumang sigaw. Nang sa wakas ay nag-angat siya ng tingin. Nakita niyang nakatayo na si Don Silvanus. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa walang lamang upuan kung saan nakaupo si Tala kanina. Malamig ang kanyang boses nang magsalita ito. Hindi galit, kundi walang anumang emosyon. "Umalis kayo sa harapan ko." Iyon lang. Hindi siya nito sinisante. Ngunit ang utos na yon ay parang isang hatol. Buong gabi, hindi nakatulog si Leah. Yakap-yakap niya si Tala sa kanilang maliit na silid sa likod ng mansyon. Bawat anino sa dingding ay tila isang babala. Bawat tunog ng hangin ay parang mga yabag na paparating para palayasin sila. Kinabukasan, gumising siya bago pa sumikat ang araw, handa nang mag-impake. Ngunit sa kanyang pagkagulat, kinausap siya ng matandang katiwala na si Manang Elsa na para bang walang nangyari. Ibinigay nito sa kanya ang listahan ng mga gawain. Pero, "Manang
Simula ni Lia, pinutol siya ng matanda. May bagong patakaran si Don Silvanus, sabi nito habang hindi nakatingin sa kanya. Ang hardin. Doon lang maaaring maglaro ang bata. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng mansyon, lalo na sa silid-aklatan at sa komedor. Malinaw ba? Tumango si Lia, hindi makapaniwala. Isang patakaran. Ibig sabihin, hindi sila pinaalis. Isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang napakaliit na butil, ngunit sapat na para kapitan niya. Mula sa araw na yon, nagtrabaho si Lia ng doble. Naglinis siya na parang walang bukas. Tiniyak niyang walang ni isang butil ng alikabok sa mga muebles na ang mga sahig ay kumikinang at ang mga bintana ay napakalinaw. Ito ang tanging paraan niya para magbayad sa hindi inaasahang pagkakataon na ibinigay sa kanila. Habang naglilinis siya ng mga bintana sa silid-aklatan, natatanaw niya si Tala sa hardin. Ang kanyang anak, ang kanyang munting bituin ay masayang naglalaro sa mga bulaklak, habol ang mga paru-paro at kinakausap ang mga langgam. At sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya kung minsan ang anino ni Don Monsilvanus sa bintana ng opisina nito sa ikalawang palapag. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, tahimik na pinagmamasdan ang bata sa hardin. Hindi alam ni Lia kung ano ang iniisip nito. Galit ba ito? O may kung anong bahagi sa puso nitong bato ang naaantig sa tanawing iyon? Isang hapon, habang nagwawalis si Lia malapit sa pinto ng opisina ni Don Silvanus, nakita niya si Tala na dahan-dahang lumapit. May dala itong isang maliit na bagay. Maingat nitong inilapag yun sa may paanan ng pinto, saka mabilis na tumakbo pabalik sa hardin. Nang tingnan ni Lia kung ano iyon, nakita niya ang isang maliit na gumamela, matingkad ang kulay. Iniwan iyon ni Tala para sa haring malungkot. Mabilis na pinulot ni Lia ang bulaklak. Ang puso niya ay kumakabog sa takot na baka makita yon ng Don at maging dahilan na naman ng galit nito. Ngunit tila may sariling isip si Tala. Kinabukasan, isang maliit na drawing naman ang iniwan nito sa parehong lugar. Isang piraso ng papel na may guhit ng 3 figura. Isang malaking stick figure na may korona na sigurado siyang si Don Silvanus. Isang mas maliit na figura sa tabi nito, siya, at isang pinakamaliit na figura sa gitna, si Tala. Ang nakapagtaka, ang haring malungkot sa drawing ay nakangiti. Napangiti si Lia habang pinupunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hinayaan niya ang drawing doon. Kinahapunan, habang nagdidilig si Lia ng mga halaman, naramdaman niyang parang nananamlay si Tala. Mapula ang mga pisngi nito, ngunit hindi dahil sa paglalaro. Nilapitan niya ito at idinampi ang kanyang palad sa noo nito. Mainit. Sobrang init. Tala, anak, halika na sa loob. Magpahinga ka na. Sabi niya, puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Tala na tumayo, ngunit nanghina ito at biglang nabuwal sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Hindi ito simpleng lagnat. Tala! Tala, anak! Gumising ka! Sigaw niya. Niyuyugyug ang walang malay na katawan ng anak. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Hindi niya alam ang gagawin. Sa kanyang desperasyon, tumingala siya sa mansyon at sumigaw ng buong lakas. Isang sigaw na puno ng takot at pagmamakaawa. Tulong! Tulong po! Ang anak ko! Bumukas ang pinto ng opisina sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa man makababa ang sinumang katulong, ang malaking pinto sa harap ng mansyon ay bumukas ng malakas. Mula roon, lumabas si Don Silvanus Montemayor, ang haring malungkot. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Lia sa kanya kailanman. Pag-aalala. Siya ang unang tumakbo palapit sa kanila. Sa loob ng 5 taon, lahat ng kilos ni Silvanus Montemayor ay may plano, may sukat, at may dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, habang tumatakbo siya palabas ng mansyon, walang plano.
walang sukat. Tanging isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtutulak sa kanya, ang sigaw ng isang ina at ang imahe ng isang munting katawan na nakahandusay sa damuhan. Nalimutan niya ang lahat ng kanyang patakaran. Ang patakaran na bawal mag-ingay, ang patakaran na bawal pumasok sa loob ng bahay, ang patakaran na dapat may distansya sa lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang namumutlang mukha ni Tala, ang mga labi nitong bahagyang nakabuka, at ang dibdib nitong halos hindi gumagalaw. Tumawag kayo ng doktor. Ang pribadong numero ni Dr. Ramos. Ngayon na. Sigaw niya sa mga kasambahay na natatarantang lumabas. Hindi na niya hinintay ang sagot. Maingat ngunit mabilis niyang binuhat ang bata. Nagulat siya sa gaan nito. Isang buhay na napakaliit, napakadaling mawala. Sa mga braso niya, nasanay bumubuhat ng mga papeles at pumipirma ng mga kontratang milyon ng halaga, ang bigat ni Tala ay isang paalala ng isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Sa sasakyan, mariin niyang sabi kay Leah na umiiyak at nanginginig sa kanyang tabi. Sumunod ka. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala ng bilis at tensyon. Ang mga kamay ni Silvanus, na laging kalmado, ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Sa rearview mirror, nakikita niya si Leah sa likod. Yakap-yakap ang anak. Ang mga hikbi nito ay parang mga punyal na tumutusok sa katahimikang sanay siya. Ano ang nangyari? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. May sakit ba siya na hindi mo sinabi? Sa pagitan ng mga hikbi, nagsalita si Leah. Ang mga salita ay basag at puno ng sakit. May butas po sa puso niya, Don Silvanus. Congenital heart disease. Sabi po ng doktor sa probinsya, kailangan daw po ng operasyon. Pero wala po kaming pera. Butas sa puso. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silvanus ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Isang batang puno ng buhay na ang tanging kasalanan ay ang magkaroon ng isang pusong hindi buo. Katulad niya. Ang pinagkaiba lang, ang butas sa puso ni Silvanus ay gawa ng pagtataksil, habang ang sa bata ay gawa ng tadhana. Hindi na siya muling nagsalita. Ano pa ang sasabihin niya? Naawa siya. Ngunit higit pa sa awa, merong isang bagay na umuusbong sa loob niya. Isang damdamin ng responsibilidad. Isang damdamin na kailangan niyang protektahan ang munting bituin na ito. Sa pribadong ospital na pag-aari ng isa sa kanyang mga korporasyon, ang pangalan pa lang ni Silvanus Montemayor ay sapat na para kumilos ang lahat. Dinala agad si Tala sa emergency room. Naiwan sila ni Leah sa labas sa isang waiting area na puti, malinis at malamig. Umupo si Leah sa isang sulok. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Silvanus naman ay hindi mapakali. Nagpabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat tunog mula sa loob ng emergency room ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Dito, sa lugar na ito, ang kanyang pera at kapangyarihan ay walang silbi. Ang tanging magagawa niya ay maghintay, at ang paghihintay ay isang bagay na kinamumuhian niya. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, lumabas si Dr. Ramos. Don Silvanus, bati nito. Na-stabilize na namin siya. Mataas na lagnat na sanhi ng impeksyon, pinalala ng kanyang kondisyon sa puso. She's stable for now, but Leah is right. She needs surgery, sooner rather than later. Tumango si Silvanus. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan. Nang makapasok siya sa silid kung saan inilipat si Tala, nakita niya itong natutulog, may nakakabit na kung ano-anong tubo sa maliit na katawan. Nakaupo si Leah sa tabi nito, hawak ang kamay ng anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Silvanus ang sarili niya, hindi bilang isang amo, hindi bilang isang milyonaryo, kundi bilang isang taong nakatayo sa tabi ng isang kama sa ospital. Nakikibahagi sa isang takot na pantay-pantay sa lahat ng tao. Ang takot na mawala ng isang taong mahalaga,
Tahimik siyang lumabas ng silid at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Manang Elsa sa mansyon. Elsa? Simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng awtoridad. Ihanda mo ang master guest room. Palitan mo ang lahat ng kurtina at bedsheet. Siguraduhin mong malinis at komportable. Magluto ka ng pinakamasustansyang lugaw at sabaw ng manok. At isa pa, huminto siya sandali. Mula ngayon, ang batang si Tala ay malayang magpunta kahit saan sa loob ng mansyon. Walang lugar na bawal sa kanya. Naintindihan mo? Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago sumagot ang katiwala. Opo, Don Silvanus, masusunod po. Ibinaba niya ang telepono. Isang pader sa loob niya ang gumuho. Ang pader na naghihiwalay sa hardin at sa loob ng mansyon. Ang pader na naghihiwalay sa kanya at sa munting bata. Kinagabihan, nang pauwi na sila pabalik sa hasyenda, si Tala ay mahimbing nang natutulog sa likod, ligtas na. Habang papalapit sila sa malaking tarangkahan, may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan si Silvanus. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit pagpasok ng kanyang sasakyan sa driveway, natigil ang kapayapaang iyon. May isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa harap ng kanyang mansyon. Isang sasakyang hindi niya inaasahan. Kasabay ng paghinto ng kanyang kotse, bumukas ang pinto ng mansyon at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Matangkad, makisig, at may isang ngiti sa labi na kasing perpekto at kasing peke ng isang alahas. Ang nangiting iyon. 5 taon na niya itong hindi nakikita, ngunit hinding-hindi niya iyon malilimutan. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa kanyang sasakyan habang bumababa siya. Tito, sabi ni Gabriel Ilustre, ang kanyang pamangkin, ang sanhi ng lahat ng pader na itinayo niya. I'm back! Nasa loob pa rin ng sasakyan si Lia, mahigpit ang yakap sa natutulog na si Tala nang masaksihan niya ang pagtatagpo ng dalawang mundo. Sa labas, sa ilalim ng mga ilaw ng mansyon, nakatayo si Don Silvanus, ang amo niyang kinatatakutan na ngayon ay pinagkakautangan niya ng isang malaking pasasalamat. Ang anyo nito ay muling naging matigas, ang mga balikat ay tuwid, ang mukha ay isang maskara ng yelo. At sa harap nito ay ang bagong dating. Mula sa pananaw ni Lia, ang lalaki ay larawan ng karangyaan. Perpekto ang gupit ng buhok, walang gusot ang mamahaling damit, at may ngiti sa mga labi. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, napansin ni Lia na ang nangiti ay hindi umaabot sa mga mata. Ang mga mata nito ay matalas, mapanuri, at malamig. Mas malamig pa kaysa sa ipinapakitang kasungitan ni Don Silvanus. Narinig niya ang pagbati nito. Tito, I'm back. Ang boses ay malambing, ngunit may diin sa ilalim nito na nagpadama kay Lia ng kaba. Naramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, isang kuryenteng halos makita sa hangin. Ito ay isang pribadong digmaan at sila ni Tala ay biglang napagit na rito. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, karga pa rin si Tala at nag-aalangang lumapit. Don Silvanus, ipapasok ko na po si Tala sa loob, mahina niyang sabi, umaasang makatakas mula sa eksenang iyon. Ngunit bago pa man siya makaalis, ibinaling ng lalaki na tinawag na Gabriel ang tingin nito sa kanya. Ang nangiti nito ay lumawak, ngunit ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao mula sa kanyang murang bestida hanggang sa kanyang pagod na mukha. At sino naman itong mag-inang ito? Tito? Tanong ni Gabriel. Ang tingin ay bumalik kay Silvanus. Ang dami na palang bago dito sa hasyenda. Hindi sumagot si Silvanus. Sa halip, lumapit si Gabriel at inilahad ang isang eleganteng kahon na hawak nito. I brought you something, a vintage brandy, from one of your favorite vineyards in France, para icebreaker man lang. Tiningnan lang ni Silvanus ang kahon, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang pamangkin. Wala akong paggagamitan yan.
Malamig na tugon ng matanda. Katulad ng wala akong paggagamitan ng presensya mo rito. Ang mga salita ay parang sampal, ngunit hindi natinag ang ngiti ni Gabriel. Tumawa lang ito ng mahina. Grabe ka pa rin, Tito. That's why I missed you. Doon ibinaling ni Gabriel ang atensyon kay Leah at sa natutulog na bata sa kanyang mga bisig. Lumapit ito at napaatras si Leah ng isang hakbang. Ang pabango nito ay matapang at nakakahilo. At sino naman itong munting anghel na ito? Narinig ko nga pala. Ang kawawang batang may sakit daw? Ang salitang kawawa ay binitawan nito ng may halong pang-iinsulto na para bang ang sakit ni Tala ay isang kasalanan. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang pisngi. Mahigpit niyang niyakap ang anak, isang kilos ng proteksyon. Ako po si Liwayway at siya po si Tala. Magalang ngunit matatag niyang sabi. Liwayway. Inulit ni Gabriel ang pangalan niya na parang tinitikman. Binmin, how poetic. Saan ka galing, Liwayway? Matagal ka na ba dito sa pamamahay ng tito ko? Ang mga tanong ay sunod-sunod na para bang isa siyang kriminal na iniimbestigahan. Sasagot na sana si Leah ng isang boses na puno ng awtoridad ang pumutol sa lahat. She is my employee, deklara ni Don Silvanus. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gabriel. That's all you need to know. Nagulat si Leah. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi iyon mainit na pagtatanggol, ngunit iyon ay isang pader. Isang pader na biglang itinayo ni Don Silvanus sa pagitan nila at nang mapanuring si Gabriel. Napatingin siya sa matanda at sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap ng proteksyon sa mga mata nito bago ito muling naging malamig. Tumingin si Gabriel mula kay Silvanus pabalik sa kanya at sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan iyon ng isang tingin na hindi maitago ang pagkainis. Sige po, Don Silvanus, aakyat ko na po si Tala. Muling paalam ni Lee. Manang Elsa has prepared the master guest room for her. Sabi ni Silvanus, isang utos na malinaw na ipinaririnig niya sa kanilang dalawa ni Gabriel. Dalhin mo na siya doon. Halos hindi makapaniwala si Leah. Ang master guest room para sa kanila? Mabilis siyang tumango at nagmamadaling pumasok sa mansyon. Ramdam pa rin ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Ang silid ay napakaganda. Malawak, may malambot na kama at may sariling banyo. Maingat niyang inihiga si Tala at kinumutan. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng anak sa gitna ng karangyaan, halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Pasasalamat kay Don Silvanus at isang malalim, hindi maipaliwanag na takot para kay Gabriel. May mali sa lalaking yon, may panganib sa ngiti nito. Matapos ang ilang sandali, naisip niyang kailangan niyang bumaba para maghanda ng gamot o mainit na tubig para kay Tala. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tinahak ang pasilyo. Habang papalapit siya sa hagdanan, narinig niya ang boses ni Gabriel mula sa ibaba, sa may sala. Hindi ito sumisigaw, ngunit may talim sa bawat salita na tumagos sa katahimikan ng mansyon. Napatigil si Leah sa likod ng isang malaking haligi. Sapat lang para hindi siya makita. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit tila hinihila siya ng mga salitang naririnig niya. 5 taon, Tito. 5 taon akong nagtiis sa labas, naghintay ng tamang pagkakataon para itama ang lahat. At pagbalik ko, ito ang dadatnan ko, isang pamilya ng pulubi na pinatira mo sa mansyon. Ang boses ni Gabriel ay puno ng hinanakit. Isang sandali ng katahimikan. Inaasahan ni Leah ang isang galit na sagot mula kay Don Silvanus. Ngunit ang boses nito ay kalmado. Halos nakakakilabot sa pagiging kalmado. Wala kang pakialam kung sino ang pinapatira ko sa sarili kong pamamahay. Isang sarkastikong tawa ang narinig ni Leah mula kay Gabriel. Talaga ba, Tito? O baka naman nalalambingan ka na sa drama ng mag-inang yan? Isang kawawang ina at isang anak na may sakit? Classic na istorya.
Napakadaling gamitin para makakuha ng awa at pera. Napahawak si Leah sa kanyang dibdib. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bato. Ganoon ba ang tingin sa kanila? Mga manggagamit? Umalis ka na, Gabriel, mariing sabi ni Don Silvanus. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi natin napag-uusapan ang dapat nating pag-usapan. Ang tungkol sa kumpanya, ang tungkol sa mana, ang tungkol sa pwesto na dapat ay sa akin. Bago pa man makasagot si Don Silvanus, napansin ni Leah ang isang anino sa gilid ng pasilyo. Nagulat siya nang makita si Gabriel na may kausap sa telepono, nakatalikod sa sala, pabulong ngunit may pagkaapurado ang tono. Lumayo ito ng bahagya, tila ayaw magparinig sa kanyang tiyuhin. Dahil sa takot na mahuli, dahan-dahang umatras si Leah. Ngunit sa pag-atras niya, hindi niya sinasadyang masagi ang isang maliit na florera sa mesang nasa kanyang likuran. Gumawa ito ng mahinang kalansing. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tunog ay parang isang malakas na alarma. Biglang lumingon si Gabriel. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na kislap. Ngumiti ito. Isang nangiting hindi para sa kanya, kundi para sa taong kausap nito sa telepono. Sige, I'll call you back, sabi nito sa telepono bago ito ibaba. Pagkatapos, habang nakatingin pa rin ng diretso sa mga mata ni Leah, sinabi nito sa kausap sa kabilang linya ang mga salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. May bagong paborito ang matanda, isang katulong at ang anak niyang may sakit. Kailangan nating kumilos. Nang umalis si Gabriel sa sala, ang iniwan nito ay hindi katahimikan, kundi isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nanatiling nakaupo si Silvanus sa kanyang paboritong silyang leather sa silid-aklatan. Ang isang baso ng tubig sa kanyang tabi ay hindi nagagalaw. Ang presensya ng kanyang pamangkin sa mansyon ay parang isang multo na bumangon mula sa libingan. Isang paalala ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Napapikit siya at sa likod ng kanyang mga mata, ang alaala ay kasing linaw ng kahapon. Isang batang Gabriel, 18 taong gulang, nakatayo sa kanyang harapan, ang mga mata ay puno ng paghanga. Tito, kayo po ang idolo ko. Balang araw, gusto kong maging kasing husay ninyo. Pinagkatiwalaan niya ito. Tinuruan niya ito sa negosyo. Ibinigay niya rito ang lahat ng oportunidad. Itinuring niya itong anak na hindi niya kailanman nagkaroon. Lumipas ang mga taon. Si Gabriel ay naging kanang kamay niya. Ngunit kasabay ng paglago ng kumpanya ay ang paglago rin ng kasakiman sa puso nito. Hanggang sa isang araw, bumagsak ang lahat. Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya. At lahat ng ebidensya ay itinuturo ang isang tao. Si Ricardo, ang kanyang kaisa-isang tunay na kaibigan, ang kanyang kasosyo mula pa sa simula. Hindi siya naniwala. Hindi niya kayang maniwala. Ngunit naroon ang mga papeles, ang mga pekeng pirma, ang mga testimonya na maingat na inihanda. At si Gabriel, na may mga buwayang luha sa mata, ang siyang nagpresenta ng lahat ng ito. Patawarin niyo po ako, Tito. Ayaw ko po sanang gawin ito, pero niloloko po tayo ni Ninong Ricardo. Itinakwil niya si Ricardo. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kaibigan, ang kanyang kumpare, ang huling taong pinagkakatiwalaan niya sa mundo. Ngunit kahit wala na si Ricardo, patuloy pa rin ang pagkalugi. At doon niya natuklasan ang katotohanan. Isang gabi, sa hindi inaasahan, naabutan niya si Gabriel sa kanyang opisina. Abala sa paglipat ng malaking pondo sa isang offshore account. Ang lahat ay isang palabas. Si Gabriel ang ahas. Ginamit nito ang tiwala niya para sirain hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ang galit na naramdaman ni Silvanus ng gabing iyon
ay parang isang bulkan na sumabog. Pinalayas kita hindi dahil sa perang ninakaw mo. Naalala niyang sinabi niya kay Gabriel, ang boses ay nanginginig sa puot. Mababawi ko ang pera. Pinalayas kita dahil pinatay mo ang huling piraso ng tiwala na mayroon ako sa sangkatauhan. Minulat ni Silvanus ang kanyang mga mata. Ang pait ng alaala ay nanunuot pa rin sa kanyang lalamunan. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader ng Hacienda Silencio. Dahil mas madaling mabuhay sa isang mundong walang laman kaysa sa isang mundong puno ng mga taong handang tumusok sa iyong likuran. Ngunit ngayon, mayroon ng laman ang kanyang mundo. Mayroong isang munting tinig na tumatawag sa kanyang Lolo King. Mayroong isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya nang may dalisay na pagtataka. At mayroong isang ina na nagpakita ng isang uri ng katatagan na matagal na niyang hindi nakikita. Ang pagdating ni Nalia at Tala ay unti-unting winawasak ang mga pader na yon. At iyon ang kinatatakutan niya, ang pagiging mahina, ang muling pagtitiwala. Kinabukasan, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang distansya. Ngunit si Tala, na masigla na matapos makainom ng gamot, ay hindi ito pinahintulutan. Habang nagbabasa siya ng dyaryo sa sala, maingat na lumapit ang bata at may inilapag sa mesang nasa kanyang tabi. Isang maliit na pulseras na gawa sa pinagtagpitagping mga damo mula sa hardin. Para po sa inyo, Lolo King, sabi nito bago mabilis na tumakbo palayo na para bang nahiya. Pinulot ni Silvanus ang pulseras. Napakasimple, magaspang sa kanyang palad. Ngunit sa kung anong dahilan, naramdaman niya ang isang kakaibang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang bagay na totoo. Isang bagay na dalisay. Sa hapunan, naroon na naman si Gabriel na tila nagpasiya ng manirahan sa mansyon. Pilit itong ngumingiti at nagbubukas ng mga usapan. Naisip ko lang, Tito, sabi nito habang kumakain sila. Ang operasyon ng batang iyon, siguradong napakamahal, isang malaking pasanin para sa kanyang ina. Kawawa naman. Ang mga salita ay tila puno ng awa. Ngunit narinig ni Silvanus ang lason sa likod nito. Muli, ipinapaalala sa kanya ni Gabriel ang pera, ang halaga, ang posibleng motibo. Tiningnan niya si Lia, na tahimik na kumakain sa isang sulok kasama si Tala. Walang kamalay-malay sa bombang pinapasabog ni Gabriel sa isipan niya. Kinagabihan, nang pumasok si Silvanus sa kanyang silid-aklatan para magbasa, may napansin siyang isang folder na nakapatong sa kanyang mesa. Isang folder na wala roon kaninang umaga. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking letra. May gamodos ng pagsasamantala. Mga kaso ng gold digging, gamit ang awa at melodrama. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga newspaper clippings ng mga istorya tungkol sa mga mayayamang matatanda na naloko ng mga babaeng ginamit ang kanilang mga anak na may sakit para makakuha ng pera. Bawat kwento ay isang sampal sa namumuong pagtitiwala sa kanyang puso. Isinara niya ang folder nang may diin. Alam niyang si Gabriel ang nag-iwan nito. Isang banayad, ngunit malinaw na babala. Isang binhi ng duda na maingat na itinatanim. Kinabukasan, lumapit si Gabriel sa kanya habang nagkakape siya sa hardin. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. May hawak itong isang brown envelope. Tito, alam kong magagalit kayo sa akin. Panimula nito, ang boses ay sadyang pinababa. Pero hindi ako mapakali. Bilang pamangkin ninyo, responsibilidad kong protektahan kayo. Inilapag nito ang envelope sa mesa. Nag-alala ako para sa inyo kaya nagpagawa ako ng munting background check kay Liwayway Di Makulangan para lang makasiguro tayo, para lang sa kapayapaan ng isip ninyo. Tiningnan ni Silvanus ang envelope, pagkatapos ay ang mukha ni Gabriel. Ang pekeng pag-aalala, ang mapanlinlang na mga mata.
Tito, I'm just looking out for you. Ang unang araw, inakala ni Lia na guni-guni niya lang. Ang dating tingin ni Don Silvanus na bagamat malayo ay may bahid na ng pag-aalala, ay biglang bumalik sa dati, malamig, walang emosyon, at tila tumatagos lang sa kanya na para siyang hangin. Nagsimula ito sa almusal. Nang batiin niya ito ng magandang umaga po, isang tipid na tango lang ang isinukli nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin mula sa diaryong binabasa. Si Tala, na masayang lumapit para ipakita ang bago niyang drawing, ay hindi rin ito pinansin. Inilapag lang ng bata ang papel sa tabi ng plato ng matanda at malungkot na bumalik sa kanyang upuan. Naramdaman ni Lia ang kirot sa kanyang dibdib para sa anak. Bakit po malungkot ulit si Lolo King, nanay? Bulong ni Tala sa kanya. Ngumiti lang si Lia ng pilit. Pagod lang siguro ang Lolo King mo, anak. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang yun pagod. May nagbago. Sa mga sumunod na araw, lalong luminaw ang pagbabago. Naging mas mainitin ang ulo ni Don Silvanus. Isang araw, nasigawan siya nito dahil lang sa isang maliit na patak ng tubig sa sahig na marmol. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw ko ng anumang dumi sa pamamahay na ito? Ang sigaw nito, na nagpaigtad hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa ibang mga kasambahay. Hindi pa nila kailanman narinig na nagtaas ito ng boses nang ganoon sa loob ng mansyon. Nagkulong si Lia sa banyo at doon tahimik na umiyak. Ano ang nagawa niyang mali? Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Inalala niya ang bawat kilos, bawat salita. Wala siyang makitang dahilan. Ang kabaitan na ipinakita nito sa ospital, ang pag-aalala, ang pagbubukas ng tahanan nito para sa kanila. Lahat ba iyon ay isang panaginip lang? Ang tanging taong tila nakakaunawa sa sitwasyon ay si Gabriel. Madalas niya itong nakakasabay sa pasilyo at palagi itong may handang nangiti ng pakikiramay. Pagpasensyahan mo na si Tito Lia, sabi nito isang araw. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring simpatiya. May mga pinagdadaanan lang siguro. Alam mo na, stress sa negosyo, huwag mong personalin. Tumango lang si Lia, ngunit hindi siya mapanatag. Dahil habang si Don Silvanus ay lumalayo, si Gabriel naman ay tila lalong lumalapit. Madalas niya itong nahuhuling nakatingin sa kanya, ngunit hindi ito ang tingin ng pag-aalala. Ito ay tingin ng isang taong nagmamasid, nag-aabang, na para bang naghihintay sa kanyang susunod na pagkakamali. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit ni Tala sa kanilang silid, napansin niyang tila may nagbago sa ayos ng mga ito. Ang maliit na baul kung saan niya itinatago ang mga lumang medical records ng anak ay bahagyang nakaawang. Sigurado siyang isinara niya iyon ng mahigpit. Pinasok niya ang kaba, ngunit sinabi sa sarili na baka nakalimutan niya lang. Ngunit ang mga maliliit na bagay ay nadagdagan. Ang kanyang pitaka na inilagay niya sa ibabaw ng drawer ay natagpuan niyang nasa loob na. Ang panyo na ipinatong niya sa kama ay nasa sahig na. Tila may isang taong pumapasok sa kanilang silid. Kapag wala sila, isang multo na naghahanap ng kung ano. At sa gitna ng lahat ng ito, si Don Silvanus ay lalong naging mailap. Iiwasan nito ang kanyang tingin. Kapag nakakasalubong niya ito, bigla itong liliko sa ibang direksyon. Ang komedor, na minsan nang naging simbolo ng pag-asa, ay bumalik sa pagiging isang malamig at malungkot na lugar. Si Tala na lang ang tanging naglalakas loob na kausapin ito, ngunit madalas, ang mga tanong ng bata ay sinasagot lang ng katahimikan. Ang kalituhan at kalungkutan sa puso ni Lia ay unti-unting nauubos, napapalitan ng isang lumalagong takot. Takot na baka ang pader sa pagitan nila ni Don Silvanus ay hindi na muling gumuho. Takot na ang dahilan ng lahat ng ito ay ang lalaking may peking ngiti at mapanuring mga mata. Isang hapon, habang nag-aalala siya sa pananamlay na naman ni Tala, tumawag ang sekretarya ni Dr. Ramos. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit may bigat.
Mrs. Di Makulangan, this is from Dr. Ramos's clinic, sabi ng babae. We have the results of Tala's latest tests. The doctor reviewed them. He wants to schedule the operation as soon as possible. Her condition is deteriorating faster than we anticipated. Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Gagaano po kaaga? Within the next month, if possible, sagot ng sekretarya. I'm also emailing you the final estimated cost for the entire procedure as requested by the doctor. Pagkatapos ng tawag, nanginginig ang mga kamay ni Leah habang binubuksan niya ang kanyang email sa lumang cellphone. Nakita niya ang mensahe. Binuksan niya ang kalakip na dokumento at bumungad sa kanya ang isang numero. Isang numero na may napakaraming zero. Isang halaga na kahit magtrabaho pa siya sa 10 buhay ay hindi niya kayang ipunin. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang lahat ng kanyang takot, ang lahat ng kanyang pag-aalala, ay nagtipon-tipon sa isang malaking alon ng kawalan ng pag-asa. Paano? Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera? Si Don Silvanus. Siya ang tanging pag-asa niya. Ngunit ang Don Silvanus na nakilala niya sa ospital ay tila naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Isang haring malungkot na muling nagkulong sa kanyang kastilyong yelo. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalayan ang pinto ng kanyang silid na bahagyang bumukas. Sa siwang, ang mga mata ni Gabriel ay nakamasid at sa mga labi nito, isang halos hindi makitang ngiti ng tagumpay ang sumilay. Nakatitig si Silvanus sa brown envelope na iniwan ni Gabriel sa kanyang mesa. Hindi pa niya ito binubuksan. Hindi niya kailangang buksan. Alam niya kung ano ang nasa loob nito. Isang koleksyon ng mga kasinungalingan na maingat na pinagtagpi-tagpi para magmukhang katotohanan. Isang lason na nakabalot sa papel. Sa loob ng ilang araw, ang envelope na yon ay parang isang nang-uuyam na presensya sa kanyang silidaklatan. Sa tuwing titingnan niya ito, naririnig niya ang boses ni Gabriel sa kanyang isipan. I'm just looking out for you. Kasabay nito, nakikita niya ang mukha ng kanyang pamangkin 5 taon na ang nakalipas, puno ng pekeng pagsisisi. At sa tuwing susubukan niyang iwaksi ang imaheng iyon, ang papalit naman ay ang mukha ni Tala. Ang mga matang bilog at puno ng tiwala. Ang ngiting nagdadala ng konting sikat ng araw sa madilim niyang mundo. Ang pulseras na gawa sa damo ay nakatago sa drawer ng kanyang mesa. Ang mga drawing ng haring malungkot ay maingat niyang itinabi. Sino ang paniniwalaan niya? Ang multo ng kanyang nakaraan o ang pag-asa ng kanyang kasalukuyan? Ang isip niya ay isang larangan ng digmaan, isang mahinang katok sa pinto ng silidaklatan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sino yan? Ang sagot niya, ang boses ay magaspang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Leah. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay namumugto dahil sa kaiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Mukha siyang isang basong malapit nang mabasag. Don Silvanus. Nagsimula siya. Ang boses ay halos isang pabulong. Pipasensya na po sa abala. Tiningnan lamang siya ni Silvanus, walang sinabi. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsisigaw na mag-ingat. Ito na ang eksena. Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Ang melodrama. Lumunok si Leah. Tila nag-iipon ng lahat ng natitirang lakas. Tumawag po ang ospital. Si Tala po. Kailangan na daw po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Silvanus ang pagkirot sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong sinupil. Nanatili siyang walang ekspresyon. Nagpatuloy si Leah. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Don Silvanus, wala po akong ibang malalapitan. Wala po akong kakayahang bayaran ng lahat. Huminto siya.
At sa sumunod na kilos niya, gumuho ang lahat ng natitirang dignidad sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na marmol. Don Silvanus, nakikiusap po ako. Ang sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig. Kahit po utang, magtatrabaho po ako dito habang buhay, kahit hindi niyo na po ako swelduhan. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Ang tanawing iyon, si Lia na nakaluhod, nagmamakaawa, ay isang kutsilyong bumaon sa puso ni Silvanus, ngunit kasabay ng sakit ay ang pag-usbong ng galit. Isang malamig na galit na ipinanganak mula sa takot na maloko muli. At sa perpektong tiyempo na parabang isang direktor na lumalabas mula sa likod ng entablado, pumasok si Gabriel sa silid. Tumayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay nagpapakita ng isang malungkot na pag-unawa, ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. "Si Tito," mahinang sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang mga salita ni Gabriel ang huling tulak. Para kay Silvanus, ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang folder, ang background check. At ngayon, itong eksena ng pagmamakaawa. Ito ang patibong. Ito ang modus. Ang kanyang puso na nagsimula ng maghilom. Hilom ay muling nabiyak. At mula sa mga biyak na yon, lumabas ang matandang Silvanus, ang malupit, ang walang tiwala, ang haring malungkot. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng init na dinala ni Tala ay naglaho, napalitan ng yelo ng kanyang nakaraan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay nagpahiwatig ng kapangyarihan at finality. "Tumayo ka," utos niya kay Lia. Ang boses niya ay walang bahid ng anumang emosyon. Dahan-dahang tumayo si Lia. Ang mukha ay puno ng nagtatakang pag-asa. Tiningnan siya ni Silvanus ng diretso sa mata, ngunit ang tinitingnan niya ay hindi si Lia, kundi ang lahat ng multo na nagtaksil sa kanya noon. "I cannot help you," deklara niya. Ang bawat salita ay matigas at mabigat. "This is a house, not a charity." Nakita niya ang pagguho ng pag-asa sa mga mata ni Lia. Ang kislap ay namatay, napalitan ng isang basag at walang buhay na titig. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi, hindi isang iyak, kundi isang tunog ng isang bagay na tuluyang nabasag sa loob niya. Tumalikod si Silvanus, hindi na kayang makita ang sakit na siya mismo ang lumikha. Lumakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa dilim sa labas. "Pack your things," sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Hindi umimik si Lia. Narinig na lang niya ang mahinang tunog ng mga yabag nito papalayo. Bago ito tuluyang makalabas ng silid, nagsalita siyang muli, hindi na lumingon. "Bukas ng umaga, ayaw ko nang makita pa ang anino ninyo sa pamamahay na ito." Ang bawat hakbang pabalik sa master guest room ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Hindi na umiiyak si Lia. Ang mga luha ay tila natuyo na, napalitan ng isang malamig at basag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Don Silvanus ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, hindi na parang mga salita, kundi parang mga piraso ng bubog na humihiwa sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. "This is a house, not a charity. Bukas ng umaga, ayaw ko nang makita pa ang anino ninyo." Pagpasok niya sa silid, ang karangyaan nito ay isang malupit na sampal sa kanyang mukha. Ang malambot na kama, ang mamahaling kurtina, ang malawak na espasyo. Lahat ng ito ay isang keon, isang kasinungalingan na nagpaniwala sa kanya na marahil, sa wakas, ay nakahanap na sila ng isang tahanan. Si Tala ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong sumira sa kanilang mga pangarap. Tinitigan ni Lia ang kanyang anak at doon, sa wakas, ay bumagsak ang isang butil ng luha, sinundan ng isa pa.
Ngunit hindi ito mga luhang maingay. Ito ay mga luhang tahimik ng isang inang nabigo. Nabigo siyang bigyan ng seguridad ang kanyang anak. Nabigo siyang iligtas ito. Nagsimula siyang mag-impake. Ang kanyang mga kilos ay mechanical, halos walang buhay. Inilagay niya ang iilang damit nila sa isang lumang bag. Bawat damit ni Tala na kanyang tinitiklop ay isang kirot. Ang maliit na bestidang paborito nito, ang medyas na may butas sa daliri. Ang mga simpleng bagay na ito ang bumubuo ng kanilang maliit na mundo. Isang mundong muling gumuho. Naramdaman niya ang paggalaw sa kama. Nagising si Tala. Kinukusot ang mga mata. "Nanay, bakit po kayo nag-iimpake?" Tanong ng bata. Ang boses ay inaantok pa. Pinunasan ni Lia ang kanyang mga pisngi at pilit na ngumiti. "Kailangan na nating umalis, anak." Umupo si Tala. Ang pagkaantok sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalituhan. "Aalis po? Bakit po? Saan po tayo pupunta? Hindi na po ba tayo babalik dito kay Lolo King?" Ang bawat tanong ay isang karayom sa puso ni Lia. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang kalupitan ng mundo? "Maghahanap tayo ng ibang bahay, anak. Isang mas maliit na bahay," sabi niya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Pero gusto ko po dito, nanay," sabi ni Tala. Ang mga labi ay nagsimula ng manginig. "Gusto ko po si Lolo King." Niyakap ni Lia ang kanyang anak ng mahigpit. Isinubsob ang mukha sa buhok nito para itago ang sarili niyang mga luha. "Shh! Tahan na, anak. Magiging maayos din ang lahat. Palagi tayong magkasama ni nanay. 'Di ba?" Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, kumalas si Tala sa yakap. May kinuha itong papel at krayola mula sa maliit nitong bag. "Nanay, magdadrawing po ako para kay Lolo King. Para po hindi na siya malungkot kapag umalis na tayo." Hindi na napigilan ni Lia ang kanyang anak. Hinayaan niya itong gumuhit habang tinatapos niya ang pag-iimpake. Nang matapos ang bata, ipinakita nito sa kanya ang drawing. 3 figura na magkakahawak kamay. Isang malaki at matangkad na hari na may korona. Isang babae sa tabi nito. At isang maliit na bata sa gitna, nakangiti ng malapad. At sa ilalim, sa sulat ng isang bata, nakasulat ang mga salita, "Ang aking pamilya." Pinigilan ni Lia ang kanyang paghikbi. Kinuha niya ang kamay ng anak. "Sige anak, iiwan natin yan sa pinto niya." Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Tahimik ang buong mansyon. Iniwan ni Tala ang kanyang huling obra maestra sa sahig sa tapat ng pinto ng silid-aklatan ni Don Silvanus. Isang huling mensahe ng pagmamahal na itinapon sa kawalan. Habang tinatahak nila ang malawak na hagdanan pababa, natanaw nila si Gabriel. Nakasandal ito sa may arko ng sala. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. At sa mga labi nito, may isang ngangiti. Isang nanangiti ng tahimik na tagumpay. Tiningnan niya sila na parang mga basurang inilalabas mula sa isang malinis na bahay. Hindi siya pinansin ni Lia. Itinuwid niya ang kanyang likod, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Tala, at naglakad sila ng may dignidad na tanging isang taong nawalan na ng lahat ang kayang magpakita. Nilagpasan nila ito. Binuksan nila ang malaking pinto sa harap at humakbang sila palabas sa malamig na hangin ng gabi. Ang mahabang driveway ay tila walang katapusan. Sa bawat hakbang papalayo, ang mansyon sa kanilang likuran ay tila isang malaking halimaw na lumulunok sa lahat ng masasayang alaala. Pagdating nila sa malaking tarangkahang bakal, binuksan ito ng gwardiya ng walang tanong. Humakbang sila palabas at sa kanilang likuran, narinig nila ang mabigat at malagim na tunog ng pagsasara nito. Isang tunog ng finality, isang tunog na nagsasabing wala nang balikan. Nakatayo sa labas ng paraiso, sa ilalim ng madilim na langit, magkahawak kamay si Lia at ang kanyang munting tala, nakaharap sa isang daan na walang kasiguraduhan. Bumalik ang katahimikan sa Hacienda Silencio.
Ito ang katahimikang hinangad ni Silvanus, ang kaayusang ipinaglaban niya. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ito ay mabigat, nakakabingi, isang malawak na kawalan na sumisigaw sa pangalan ng 2 taong pinalayas niya. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang rutina. Umupo siya sa kanyang silid-aklatan. Binuklat ang isang makapal na libro. Ngunit ang mga letra ay nagsasayaw sa pahina. Walang nabubuong salita, walang kahulugan. Ang tanging naririnig niya ay ang mga multo ng nakalipas na mga araw. Naaalala niya ang mahinang hagikik ni Tala habang hinahabol ang mga paru-paro sa hardin. Naaalala niya ang magalang na "Magandang umaga po" ni Leah tuwing umaga. Naaalala niya ang pakiramdam ng maliit na katawan ni Tala sa kanyang mga braso, magaan, ngunit may bigat ng isang buong buhay. Hindi niya mapakali. Tumayo siya at nagsimulang maglakad sa loob ng mansyon. Bawat silid ay isang paalala. Ang komedor, kung saan ang isang upuan ay tila may bakas pa rin ng isang munting bata. Ang pasilyo, kung saan iniwan ni Tala ang kanyang mga drawing. Ang hardin, na ngayon ay tila isang malungkot na paraiso na nawalan ng anghel. Ang katahimikan na dati niyang kulungan ay naging isang torture chamber. Nang bumalik siya sa tapat ng kanyang silid-aklatan, doon sa sahig, nakita niya ito. Ang huling piraso ng alaala na iniwan sa kanya, ang drawing. Ang aking pamilya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Tinitigan niya ang 3 figura na magkakahawak kamay. Ang hari, ang ina, ang anak. Isang pamilya, isang bagay na hindi niya kailanman itinuring na posible para sa kanya. Hindi ito ang gawa ng isang manloloko. Hindi ito ang gawa ng isang gold digger. Ito ang gawa ng isang inosenteng pusong nangangarap. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa anumang sakit na naramdaman niya noon. Ang kirot ng pagsisisi. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at tiningnan ang brown envelope sa kanyang mesa. Ang ebidensya ni Gabriel. Binuksan niya ito nang may panggigigil. Mga pekeng bank statement. Mga testimonya mula sa mga taong hindi niya kilala. Mga paratang na walang basihan. Ngayon, sa liwanag ng kanyang konsensya, ang lahat ng ito ay mukhang basura. Isang murang paninira na binuo ng isang desperadong tao. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang muling lamunin siya ng laso ng nakaraan? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na minsay nanginginig sa galit, ngayon ay nanginginig sa pag-apura. Una niyang tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Robles," sabi niya, "ang boses ay mariin. Gusto kong malaman ang lahat ng financial activities ng pamangkin ko, si Gabriel Ilustre, sa nakalipas na 6 na buwan. Bawat sentimo. I want the report on my desk in 12 hours. Ang sunod niyang tinawagan ay isang pribadong investigador, ang pinakamahusay na kaya niyang bayaran. May hinahanap akong mag-ina, Liwayway at Tala di Makulangan. Huli silang nakita palabas ng aking hasyenda kagabi. Wala silang dalang pera. Wala silang matutuluyan. Hanapin mo sila. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. I don't care about the cost. Find them. Now." Habang naghihintay siya, ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, kumatok sa kanyang pinto si Manang Elsa, ang matandang katiwala. May dala itong isang folder. "Don Silvanus," sabi ng matanda. Ang mga mata ay puno ng lungkot. "Patawarin niyo po ako. Dapat ko po itong sinabi sa inyo kaagad." "Ang ano?" "Noong isang gabi po, nakita ko si Ginoong Gabriel na palabas dito sa inyong silid-aklatan. Akala ko po ay may kinuha lang. Ngunit kinabukasan, nakita ko po itong folder na ito sa ilalim ng isang paso malapit sa pinto. Mukhang nahulog po niya ng hindi namamalayan. Ang folder na iyon, ang folder ng mga modus operandi. Ibig sabihin, hindi ito basta iniwan ni Gabriel sa mesa niya.
Maingat niya itong itinanim. Isang maingat na planadong paninira. Ang katotohanan yon ang huling patunay na kailangan niya. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang abogado. "Sir, I have the initial report. Your nephew made a significant withdrawal from the company's offshore account 3 days ago. A very significant one. It seems he was planning to leave the country." Kasakiman. Iyon lang pala ang lahat. Isang desperadong pagtatangka na makuha ang mana bago pa man may ibang makinabang dito. Isinara ni Silvanus ang kanyang mga mata sa sakit. Pinagpalit niya ang 2 inosenteng buhay para sa kasinungalingan ng isang magnanakaw. At muling tumunog ang kanyang telepono. Ang pribadong imbestigador. Mabilis niya itong sinagot. Ang puso niya ay kumakabog. "Nahanap mo na ba sila?" Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya bago ito sumagot. Ang boses ng lalaki ay profesional, ngunit may halong pagkaapura. "Mr. Montemayor, we found them." Nakaramdam si Silvanus ng bahagyang ginhawa. "Nasaan sila? Ayos lang ba sila?" Ang sumunod na sinabi ng investigador ay isang bayoneta na tumusok sa kanyang kaluluwa na nagpaguho sa lahat ng natitirang pader sa kanyang puso. "They are at a public hospital. The child's condition is critical." Ang bawat kilometro na tinatahak ng sasakyan ni Silvanus ay parang isang karera laban sa oras at sa sarili niyang mga pagkakamali. Ang mga salita ng investigador ay parang mga kidlat na paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan. Critical condition, public hospital, public hospital. Ibig sabihin, wala silang pera. Ibig sabihin, sa loob ng ilang oras na puno ng pagdurusa, nag-iisa si Leah na nakikipaglaban para sa buhay ng kanyang anak sa isang lugar na kulang sa lahat ng bagay, maliban sa desperasyon, at kasalanan niya ang lahat. Habang ang kanyang trooper ay pinapatakbo ang sasakyan ng buong bilis, kinuha ni Silvanus ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang abogado o investigador ang tinawagan niya, kundi si Gabriel. Sumagot ito sa ikalawang ring. Ang boses ay masaya at walang muwang. "Tito, napatawag ka? I was just about to have dinner." "Umuwi ka sa hacienda," utos ni Silvanus. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Ngayon din." "May problema ba, Tito?" tanong ni Gabriel. Ang tono ay bahagyang nagbago. "I can just come by tomorrow." "Sinabi kong ngayon na." Pagputol ni Silvanus, at sa pagkakataong ito, may yelo sa kanyang boses na kayang magpabingi. "Unless you want me to send the police to fetch you." Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Pagdating sa pampublikong ospital, sinalubong siya ng isang mundo na malayong malayo sa kanyang nakasanayan. Maingay, magulo, amoy gamot at paghihirap. Sinundan niya ang direksyon na ibinigay ng investigador hanggang sa marating niya ang pediatric ward. At doon, sa dulo ng isang mahabang pasilyo, nakita niya ito. Si Leah, nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng isang silid. Ang kanyang likod ay kuba sa pagod. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng ganap na pagkabigo. Nakatulala lang ito sa sahig, na para bang ang kanyang kaluluwa ay nilisan na ang kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit si Silvanus. Nang maramdaman siya nito, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Walang gulat sa mga mata nito. Walang galit. Tanging isang basag at walang laman na titig. Don Silvanus. Ang pangalan niya ay isang mahinang bulong mula sa mga labi nitong tuyo. Hindi alam ni Silvanus kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng salita ng paghingi ng tawad ay tila walang saysay. Tumingin siya sa loob ng silid sa likod ni Leah. Nakahiga si Tala sa isang kama na papalibutan ng mga aparatong kumukurap-kurap. Isang maliit na anghel na nakikipaglaban sa dilim. Ang tanawing iyon ang bumasag sa huling piraso ng yelo sa kanyang puso. "Ililipat ko kayo," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon.
Sa pinakamahusay na ospital, ako ang bahala sa lahat. Hindi sumagot si Leah. Tumingin lang ito pabalik kay Tala na para bang walang ibang bagay sa mundo na mahalaga. Tumalikod si Silvanus. May kailangan siyang tapusin. Pagbalik niya sa Hacienda Silencio, ang katahimikan ay sasalubong sana sa kanya. Ngunit ngayon, may isang ahas na naghihintay sa sala. Nakaupo si Gabriel sa paboritong upuan ni Silvanus. May hawak na baso ng brandy, ang mga paa ay nakapatong sa mesa. Ang imahe ng arogansya. Tito, ano bang emergency na yan? At kailangan mo akong gambalain? Tanong nito ng may ngiti. Akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi umimik si Silvanus. Lumakad siya patungo sa kanyang mesa sa silid-aklatan at kinuha ang 2 folder. Ang report mula sa kanyang abogado at ang folder ng modus operandi na iniwan ni Manang Elsa. Bumalik siya sa sala at ibinato ang mga folder sa mesang nasa harap ni Gabriel. Kumalansing ang baso ng brandy. Ano to? Tanong ni Gabriel. Nawala na ang nangiti. Ang una, sabi ni Silvanus, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ay isang bank statement na nagpapakita ng paglipat mo ng 10 milyong dolyar mula sa kumpanya papunta sa isang pribadong account sa Cayman Islands. 3 araw na ang nakalipas. Namutla si Gabriel. Ang pangalawa, nagpatuloy si Silvanus, ay ang basurang itinanim mo sa aking opisina para sirain ang pangalan ng isang inosenteng babae. Ang folder na ito na aksidenteng nahulog mo sa labas ng aking pinto. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling! Ang sigaw ni Silvanus ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang sigaw na nagmula sa 5 taon ng pinigil na galit. Pero alam mo kung ano ang pinakamasaklap, Gabriel? Hindi lang ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol kay Leah at Tala. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang lumang litrato niya kasama si Ricardo, ang kanyang dating kaibigan. Itinapon niya ito sa mukha ni Gabriel. Ito ay tungkol sa kanya. Ang taong sinira mo ang buhay para lang pagtakpan ang sarili mong pagnanakaw. 5 taon na ang nakalipas. Inimbestigahan ko ulit ang lahat. Nalaman ko ang katotohanan. Ikaw ang nag-frame up sa sarili mong ninong. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay siyang mag-isa at puno ng kahihiyan. Sa wakas, ang maskara ni Gabriel ay tuluyang gumuho. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pangit na anyo ng pagkamuhi at hinanakit. Tumayo siya. Ang muka ay nagngingit-ngit. Oo, ako nga. Sigaw niya pabalik. At dapat lang sa'yo yan. Masyado kang malambot. Masyado kang nagtitiwala. Ang lahat ng yaman na yan, dapat ay sa akin. Ako ang dugot laman mo. Hindi ang isang matandang walang kwenta o ang isang pulubing katulong. Lumapit si Silvanus. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ang pera ang kinuha mo sa akin, Gabriel. Ang kinuha mo ay ang pagkakataon kong maging tao muli. At para doon, habang buhay kang magbabayad. Tumalikod si Gabriel na para bang tatakbo. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Silvanus ang kanyang telepono at nag-dial. You are no longer a Montemayor, deklara niya. Ang bawat salita ay isang hatol. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig. Hello, police? Mayroon akong i-report na isang magnanakaw. Rakeb. Sa loob ng pribadong silid sa pinakamahal na ospital sa lungsod, ang tanging naririnig ni Leah ay ang regular na tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ni Tala. Isang tunog na dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan, ngunit para sa kanya, ito ay isang paalala kung gaano karupok ang buhay na pinanghahawakan niya. Ilang oras na ang nakalipas mula nang dumating si Don Silvanus sa pampublikong ospital na parang isang bagyo. Hindi na niya matandaan ang lahat ng detalye. Ang kanyang isipan ay manhid.
Ang kanyang katawan ay pagod. Ang tanging alam niya ay sa isang iglap, napalitan ng magulong pasilyo ng isang malinis at tahimik na silid. Ang mga magaspang na kumot ay napalitan ng malalambot na linen. At ang pakiramdam ng pag-iisa ay napalitan ng isang presensyang hindi niya inaasahan. Nakatayo si Don Silvanus sa may bintana. Nakatalikod sa kanya, pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Hindi na ito ang hari na nakita niya sa mansyon. Hindi na rin ito ang halimaw na nagpalaya sa kanila. Ang nakikita niya ngayon ay isang matandang lalaki. Ang mga balikat ay tila binibigatan ng buong mundo. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Sa mga mata nito, wala na ang yelo ng galit. Ang naroon ay isang emosyon na mas malalim pa. Isang karagatan ng pagsisisi. Lumapit ito, ngunit huminto nang may ilang talampakang distansya na para bang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Lia. Nagsimula ito. Ang boses ay magaspang at bahagyang nanginginig. Walang salita, walang anumang salita ang sapat para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. Tumingin lang si Lia sa kanya, hindi umimik. Wala na siyang lakas para magalit. Wala na siyang lakas para sa anumang emosyon. Nakita ni Silvanus ang kawalan sa kanyang mga mata at isang luha ang pumatak mula sa matanda. Isang luha na tila nagdala ng bigat ng 5 taon ng pag-iisa. Pinakinggan ko ang maling tao. Hinayaan kong lamunin ako ng mga multo ng nakaraan ko. At sa aking pagiging bulag, muntik ko nang wasakin ang pinakamahalagang bagay na dumating sa buhay ko sa loob ng napakatagal na panahon. Tumingin ito kay Tala na natutulog. Nasaktan ko kayo. At iyon ay isang bagay na hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Hindi pa rin nagsalita si Lia. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang anak na nakahiga sa kama. Ang mahalaga po ngayon, si Tala. Sa wakas ay sabi niya, ang boses ay mahina at walang kulay. Tumango si Silvanus. Oo, si Tala. Dumating ang mga doktor. Ang operasyon ay nakatakda sa loob ng 1 oras. Habang inihahanda nila si Tala, nanatili si Lia sa tabi nito. Hinahaplos ang buhok nito. Bumubulong ng mga salita ng pagmamahal. Si Silvanus ay nanatili sa isang sulok, isang tahimik na anino na nagbabantay. Pagkatapos ay dinala na nila si Tala papasok sa operating room. Ang pagsasara ng mga pintong iyon ay ang pinakamasakit na tunog na narinig ni Lia sa buong buhay niya. Sa waiting area, umupo sila sa magkabilang dulo ng isang mahabang upuan. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, na naging mga oras, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Umusog si Silvanus palapit. Inabutan siya nito ng isang tasang kape. Tinanggap niya ito. Si Gabriel. Nagsimula si Silvanus, nakatingin sa kawalan. Ginamit niya ang tiwala ko noon para sirain ako at ginamit niya ang takot ko para sirain kayo. Hinayaan kong kainin ng takot ang aking puso. Patawarin mo ako. Sa wakas, tiningnan siya ni Lia. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang kanyang amo, kundi isang tao. Isang taong sugatan, isang taong naligaw, isang taong, katulad niya, ay takot ding magtiwala. Takot din po ako. Mahinang pag-amin ni Lia. Ang mga salita ay tila nagulat kahit sa sarili niya. Gabi-gabi, takot po ako na baka sa paggising ko, wala na ang anak ko. Ang takot, nagagawa nitong maging halimaw ang mabubuting tao. Tumingin si Silvanus sa kanya at sa kanilang mga mata, mayroong isang tahimik na pag-unawa. Isang pagpapatawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Ang mga oras ay tila gumapang. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga tahimik na paghinga, 2 kaluluwang magkasamang naghihintay ng hatol. Hanggang sa bumukas ang mga pinto ng operating room. Isang doktor na may pagod, ngunit nakangiting mukha ang lumabas.
The operation was a success, sabi nito. She's a strong little girl. She will be fine. Ang mga salitang yon ay parang ulan sa isang tigang na lupa. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Ang mga hikbi na pinigilan niya ng napakatagal ay sa wakas bumuhos. Hindi na mga hikbi ng sakit, kundi ng labis na pasasalamat. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Silvanus. Nakatayo ito sa tabi niya. Ang mga mata ay nakapikit. Ang mukha ay nakatingala sa kisame na parang nagpapasalamat sa langit. Nang sa wakas ay pinayagan silang makita si Tala, natagpuan nila itong mahimbing na natutulog sa recovery room. Maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Ang butas sa kanyang puso ay sarado na. Umupo si Leah sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng anak at hinalikan ito. Tumayo si Silvanus sa paanan ng kama, tahimik na pinagmamasdan ang mag-ina. Nang magmulat ng mata si Tala, makalipas ang ilang oras, ang una nitong nakita ay ang kanyang ina. Ang sumunod ay ang isang pamilyar na mukha sa likod nito. Lolo King? Ang boses ng bata ay mahina pa, halos isang bulong. Bumalik po kayo? Lumapit si Silvanus. Ang kanyang puso ay tila lumulundag sa tuwa at sakit ng sabay. Dahan-dahan siyang umupo sa kabilang gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-atubiling abutin ang maliit na kamay ng bata at hawakan ito. Hindi na ako aalis, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Hindi ko na kayo iiwan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Isang nangiti na mas maliwanag pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Silvanus ang paghilom. Hindi lang ng puso ni Tala, kundi pati na rin ng sarili niyang basag na puso. Sa mga sumunod na araw, ang silid sa ospital ay naging isang munting tahanan. Si Silvanus ang nag-aasikaso ng lahat, mula sa pagkain hanggang sa mga bulaklak sa florera. Hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang miyembro ng pamilya na gustong bumawi. Nagbabasa siya ng mga kwento para kay Tala. Tinutulungan si Leah sa lahat ng bagay at sa bawat tawa ng bata. Unti-unting nabubura ang mga anino ng kanyang nakaraan. Isang hapon, habang mahimbing na natutulog si Tala, nag-uusap sila ni Leah sa may bintana. Malapit na siyang makalabas, sabi ni Leah. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa lahat, Don Silvanus. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Tumingin si Silvanus sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Huwag mo akong tawaging Don Silvanus. Silvanus na lang. O Tito, kung gusto mo. Huminga siya ng malalim. At mayroon akong isang hiling. Ano po iyon? Paglabas ninyo dito, sabi ni Silvanus, may halong kaba at pag-asa sa kanyang boses. Gusto kong bumalik kayo sa Hacienda Silencio. Natigilan si Leah. Pero hindi bilang katulong. Mabilis na dagdag ng matanda. Gusto kong bumalik kayo roon. Bilang pamilya ko. Napatingin si Leah sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang mansyon na yon ay isang malungkot na lugar na puno ng masasamang alaala. Pagpapatuloy ni Silvanus. Ngunit nang dumating kayo, nagkaroon ito ng buhay. Nagkaroon ito ng pag-asa. Nagkaroon ito ng liwanag. Leah, Tala, kayo ang tunay na yaman na hindi ko alam na hinahanap ko pala. Sa pagkakataong ito, ang mga luha ni Leah ay kusanang bumagsak. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o takot. Ito ay mga luha ng isang bagong umaga. Isang binmin na sa wakas ay dumating na. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas mula nang muling tumapak sina Leah at Tala sa Hacienda Silencio. Ngunit hindi na ito ang Hacienda Silencio na kilala ni Silvanus. Ang dating nakabibinging katahimikan ay napalitan na ng musika. Ang musika ng tawanan ni Tala na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo, ang malambing na tinig ni Leah na nagbibigay ng utos sa mga kasambahay ng may ngiti.
at ang tunog ng sarili niyang puso na sa wakas ay natutong tumibok muli ng may kapayapaan. Ang pagbabago ay pinakaramdam niya tuwing hapunan. Ang napakahabang mesa ng Nara na dati isang malamig at malungkot na simbolo ng kanyang pag-iisa, ngayon ay sentro ng buhay. Nakaupo siya sa kabisera tulad ng dati. Ngunit sa kanyang kanan ay si Lia at sa kanyang kaliwa ay si Tala na masiglang nagkakwento tungkol sa bago nitong natutunang kanta. Tapos po Lolo King, sabi po ng ibon, "Tweet, tweet, tweet." Sabi ng bata, ginagaya ang huni ng ibon habang iwinawagayway ang kanyang mga kamay. "Kumain ka muna, anak. Baka lumamig ang pagkain mo." Malumanay na saway ni Lia, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Napangiti si Silvanus, pinagmamasdan niya sila, at ang pagkain sa kanyang plato ay tila mas sumarap. Ang bawat subo ay hindi na isang mekanikal na kilos, kundi isang pakikibahagi sa isang biyaya. Hindi na siya kumakain ng mag-isa, kumakain siya kasama ang kanyang pamilya. Isang hapon, natagpuan niya si Tala sa hardin. Seryosong nakatitig sa isang libro ng mga bata. Ang mga kilay nito ay magkasalubong sa pag-aakalang makakatulong yon para mabasa ang mga salita. Lumapit si Silvanus at umupo sa tabi nito sa isang bangkong bato. "Gusto mo bang turuan kita?" Alok niya. Tumango ng masigla ang bata. "Opo, Lolo King." At doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga, sa gitna ng mga bulaklak na minsay nagsilbing hangganan sa pagitan nila, tinuruan ni Silvanus Montemayor ang kanyang apo dahil sa puso niya, apo na ang turing niya rito, kung paano pagsamahin ang mga letra para bumuo ng mga salita. BATA, bata. Ang bawat salitang nababasa ni Tala ay parang isang tropeo para sa kanilang dalawa. At habang pinagmamasdan niya ang determinasyon sa mga mata ng bata, naunawaan ni Silvanus ang tunay na kahulugan ng pamana. Hindi ito tungkol sa perang iiwan mo, kundi sa kaalaman at pagmamahal na ibabahagi mo. Nakita rin niya ang pagbabago kay Lia. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Sa tulong at pag-uudyok ni Silvanus, ipinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng online courses. Siya na ngayon ang namamahala sa buong mansyon, hindi bilang isang utusan, kundi bilang isang tunay na ginang ng tahanan. Ang mga kasambahay ay gumagalang sa kanya hindi dahil sa utos ni Silvanus, kundi dahil sa kanyang kabaitan, talino, at patas na pamamalakad. Ang dating takot sa mga mata ni Lia ay napalitan ng kumpiyansa at ng isang panloob na liwanag. Siya ang binmin, ang liwayway na nagbigay ng bagong umaga sa kanilang lahat. Isang dapit hapon, nakatayo si Silvanus sa balkonahe ng kanyang opisina, hawak ang isang tasang kape. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin. Nakita niya si Lia at si Tala na masayang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay isinasayaw ng hangin papunta sa kanya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Ipinipinta ang langit ng mga kulay kahel at lila. Pinanood niya sila, ang kanyang liwayway at ang kanyang tala, ang kanyang simula at ang kanyang gabay. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Silvanus Montemayor ang lahat. Ang lahat ng kanyang pera, ang lahat ng kanyang mga kumpanya, ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng iyon ay mga pader lamang na itinayo niya para itago ang isang katotohanan, na siya ay isang taong takot at nag-iisa. Ang tunay na yaman ay hindi ang mga bagay na iniipon mo para sa iyong sarili. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na ibinibigay mo, ang mga ngiting ibinabahagi mo, ang pamilyang bubuuin mo sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Ang haring malungkot ay wala na. Sa wakas, si Silvanus Montemayor ay malaya na. At dito po nagtatapos ang ating kwento.
Mga minamahal naming tagapakinig, isang kwentong nagpapatunay na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin ng wagas na pagmamahal at kahit ang pinakamatinding pader ay kayang wasakin ng inosenteng kamay ng isang bata. Ang aral na iniiwan sa atin ni na Silvanus, Lia at Tala ay simple ngunit napakalalim. Ang tunay na kayamanan sa mundong ito ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa mga pusong nagmamahal sa atin at sa pamilyang ating natatagpuan. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Silvanus, Lia at Tala? Nasiyahan po ba kayo sa kanilang paglalakbay? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga po sa amin ng inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.